sumasamba kay Haring Yahwa o sumamba kay Haring Yahwa. Sino-sino po ang mga ito nung kapanahunan ng ating mga yesyeral, ng ating mga piling lahi na may kaugnayan sa pagsamba sa dakilang Aba Yahwa na sa kasalukuyan ay nakikita natin bilang isang sinusundan kung papaano yung kanilang mga naiwan na mga pagsusumikap na mga dinaanan na pagsubok o mga dinaanang kapighatian o mga bagay na kanilang nalagpasan. Sino-sino po ang mga ito? So sa Torah, sa 5 aklat na sinulat ni Moses, sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy, ang Aba Yahwa lang po ang makikita rito na nag-iisang Aba Yahwa ang hari ng lahat. So wala nang iba. So kung siya yung nag-iisang hari ng lahat, ang Aba Yahwa, sa kapanahunan po natin ngayon, yung po ang ating kinikilala, mga minamahal kong kapatid. At ang itinuturing na pinakamatapat na sumamba sa panahon ng ating mga lahi, mga piling lahi, una si Abraham. Kita po natin kung gaano katapat si Abraham sa ating dakilang haring Aba Yahwa. Sa Book of Genesis na kanyang sinulat, iniwan niya na ang lahat. Di po ba iniwan niya ang lahat? Sa Genesis chapter 12, nakita po natin na sinabihan siya ng Aba Yahwa na umalis ka dun sa iyong comfort zone, dun sa iyong mahal na lupain, kundi pupunta ka dun sa lupa na ituturo ko sa iyo. Isipin niyo po yun ha. Wala kang kamag-anak doon, wala kang pupuntahang iba doon dahil doon kita makikita kung papaano mo ako sasambahin, kung papaano mo ako susundin ang aking mga kautusan. So, yung mga bagay nun, hindi po nagdalawang isip ang ating ninunong si Abraham. At sinunod po niya sa Genesis chapter 12 na pumunta siya doon sa lugar na kung saan yun po ang itinuro ni Haring Yahwa. At sa mga sumunod na salita, dahil sa katapatan niya, nakipagtipan po ang ating Haring Yahwa at naniwala si Abraham kay Yahwa at ibinilang sa kanya bilang ito'y isang katuwiran o righteousness. So ang pagsunod sa ating dakilang Haring Yahwa ay ito po ay righteousness, buong katuwiran. So doon nakikipagtipan ang ating hari. Kasi ang sabi po dito sa kay Moses ay nakipagtipan siya, si Aba Yahwa ang hari ng lahat kay Abraham. Isipin niyo po ha kung gaano kaganda yon. Kung ibig sabihin, kung nandun ka sa path ng righteousness, lalong higit sa ating righteous living inside the kingdom, ay andon siyang sumasama sa atin. At kailanman, pag tayo po'y sinamahan ng ating Aba Yahwa, tayo po ay tagumpay. Sa lahat ng ating dinadaanan sa buhay, tayo po ay tagumpay. Kaya walang alinlangan po tayo doon. Sa Genesis chapter 15 verse 6, si Abraham ay naniwala o sumampalataya kay Yahwa dahil dito ay itunuring siya. Tinuring po na isang taong matuwid sa harapan ni Haring Yahwa. So, tinuturing tayong isang tapat na matuwid o banal sa harapan ni Aba Yahwa. So, ang pribilehiyo pong ito, kagaya ng kay Abraham, ay nararamdaman po natin sa mga sitwasyon sa buhay ng ating mga kapatid, kahit na sa personal ko pong buhay, sa lahat ng mga nakikinig sa Zoom na to. Pag ikaw ay naniwala at sumampalataya, nanalig sa Haring Yahwa, ano po sabi dito? Siya ay tapat na sasama sa iyo kahit saan mang dako. So kasama natin siya, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating laban sa buhay. Kasi may journey po tayo. At yung bagay na yan ay dapat nating malagpasan. Maging sa oras man ng pagsubok, si Abraham po ay sumunod sa kanya. Ano pong nangyari? Di po ba pinagpala siya? Ang sabi sa kanya, sa lahat ng iyong pupuntahan, di po ba sa lahat ng mga pinupuntahan ni Abraham, naglalagay siya ng halaran at siya ay naghahandog ng sunugin sa ating Haring Yahwa. So yung katapatan niya sa Haring Yahwa ay nandoon. Ano po yung promise ng Aba Yahwa? Kung saan ang sino mang tumanggap sa inyo, tumanggap ay aking pagpapalain. Sa kanyang pupuntahan na wala siyang kakilala, wala siyang kahit anong paman na connection sa mga tao o individual na kanyang pupuntahan ni Abraham, ay ano po ang sabi ni Aba Yahwa? Ang sino man na magpala sa iyo, Abraham,
ay aking pagpapalain. At ang sino mang sumumpa sa iyo ay aking susumpahin. Di po ba? Yan po ang napakahalaga na sa bawat journey ng ating buhay dito sa Kingdom of Yahweh, maging righteous po tayo, mga minamahal kong kapatid. At ang kabanalan po ay sasama sa atin at mawawala na yung mga masasama na ating gawain. So, maliwanag po tayo doon. So, sino-sino pa po? Pangalawa, si Isaac at Jacob na tinawag na Yesharal. Ayan. Ano po naman ang impartation ni Isaac o ang kanyang anak na si Jacob? Nagpatuloy ang tipan. So, pagpapatuloy po ng journey, hanggang sa papalapit na po sa ating kapanahunan ngayon, kay Isaac, dumating si Jacob, ang naging Israel o ama ng 12 tribo. Hindi sila sumamba sa ibang Diyos, kundi sa Abba Yahweh lamang na kanilang magulang na si Abraham. Ayan, tingnan niyo po ha, ang magulang na si Abraham. Ibig sabihin, yung descendant natin, yung mga magulang natin, ay mayroon pong mga lahi na nagpapatuloy. Isaac, Jacob na tinawag na Israel. At nakita po natin kung papaano ang ginawa ni Isaac. Kung papaano, di po ba kay Abraham, di ba, nasubok siya na kung papaano, wag mong sasalingin ang kanya, di ba, pero hindi pala yun, di ba, gawa-gawa lang pala ng kaaway ito. At ni minsan hindi sumagi sa isipan ni Haring Yahweh na maghandog ng tao o ng bata, kundi ang tupa ang binibigay na handog para sa kay Haring Yahweh. So, klarado po tayo doon, mga minamahal kong kapatid. Si Jacob, kung papaano sa kanya, tingnan natin po ang balik-aral natin kay Jacob, di ba pa? Siya po ba ay naging tapat sa ating Haring Yahweh? Sa oras ng pagsubok, na kung saan ay ginalaw siya ni Satanas. Di po ba? Binigyan siya ng karamdaman. Hindi lang basta karamdaman yun, ha? Kung siya ay magpapatuloy pa rin sa dakilang Haring Yahweh, di po ba, mga minamahal kong kapatid ko, na sa ating sa oras ng pagsubok, minsan windang-windang na tayo, pero yun po ang ating basihan, yung ating mga ninuno. Una si Abraham, dumating si Isaac, dumating si Jacob, na kung saan nakita natin, grabe ang ginawa ni Satanas. Kay Jacob, binigyan ng karamdaman, namatay ang kanyang mga anak. Ano pa po, yung kanyang lahat ng mga ari-arian, nawala, nawasak. Di po ba? Pero andun pa rin, sabi niya, sabi ng mga nakakakita sa kanya, sumpain mo na ang iyong ama na lumikha. Di po ba? Sinumpa ba niya? Hindi po. Hindi. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsamba. At kahit na ang kanyang asawa, di po ba? So kitang-kita natin doon yung journey ni Jacob kung papaano naging tapat siyang sumamba sa Haring Yahweh. Kagaya ni Abraham na walang alinlangan, basta pag sinabi ng Haring Yahweh, pumunta ka doon at ikaw ay aking pagpapalain, kahit man bundok pa yan o patag, saan mang lugar, saan man tayo mapunta, pinagpapala po tayo ni Haring Yahweh. Sa oras na tayo magpaka-righteous sa Kanya, yan po ang buong katotohanan. So ano pa po ang nangyari kay Jacob na kung papaano? Di po ba yung bandang huli, ibinalik sa kanya ng doble pa ang kanyang ari-arian, ang kanyang anak. Di po ba mas doble pa ang kanyang tinamasa sa pagiging tapat niya kay Haring Yahweh. Tayo mga kapatid ko, sa pagiging tapat natin sa ating Haring Yahweh, ano pong gagawin niya? Di po ba? So andoon kung ano yung kahilingan mo, hindi ka na kahihiling eh. Ibibigay na sa atin. Una sa lahat, yung health natin, kalusugan natin. Di po ba? Ang ganda ng kanyang, hindi lang basta pangako ito, kundi kanya pong ginagawa. Kanya pong ginagawa. So ating pagkagising natin, di po ba? Dapat yung iba nga nasa ospital eh. Pero ano tayo? Malakas. Malakas. May hininga ng buhay. Yung creation niya, nakikita natin. Nakikita natin, di po ba? So, ang lahat ng bagay nito ay dapat po nating pasalamatan. O tuloy po natin. Sino po yung pangatlo? So, Abraham, Isaac, Jacob, mag-ama sila, di po ba? Sinong pangatlo? Si Jose o si Joseph. Kahit nasa Egypto siya, sumamba siya. Di po ba hindi siya sumamba sa mga Diyos ng Egypto? Hindi siya sumamba. Si Joseph, nakita natin ang kasaysayan niya at ito'y naituro. Nanatili siyang tapat kay Haring Yahweh, kaya ginamit para iligtas. Siya po ay ginamit ng ating Abba Yahweh sa oras ng tagutom ang Israel nung panahon na yon. Di po ba? Siya ginamit, kita po natin, ano po yung ating napag-aralan. Di po ba na siya ay dilagay sa balon ng kanyang mga kapatid at sinabi sa kanyang
amang si Jacob na patay na yung ang aking kapatid na si Jose. Pero anong nga, di ba, binenta siya sa mga bubilita at hanggang sa makarating kay Putipar. O ano pong nangyari doon kay Putipar? Di ba na naginip at walang makapag-translate noon o maipaliwanag, siya nakapagpaliwanag at yung pagiging tapat niya sa kay Haring Yahawa andoon. Di ba ang sabi, pagkasama mo si Haring Yahawa at tapat ka sumasamba sa Kanya, ikaw ay pagpapalain tayo at ako, tayong lahat ay pagpapalain kasama dito si Jose. Na kung saan siya ang sinundan ng journey natin. Di ba Abraham, Isaac, Jacob, Jose o Joseph na ayan, maliwanag po na napakaganda ng journey. Anong nangyari? Tinukso siya, di po ba? Tinukso siya dahil sa kagandahan ng lalaki na andun maraming humahanga sa kanya. Nakita naman natin, tinuro pa habang nagagayat ng mga gulay, sibuyas, kung paano pa man yung mga babae, di ba nakatingin, ahiwa pa nga yung daliri. Oh, yan po, mga naituro na po yan. So, sa panahon po natin, tumakbo kay Joseph, at ano po ang nangyari sa kanya? Sa Genesis chapter 39 verse 9, si Joseph, ang lahat sa mga bahay na tumaliban sa iyo, na kanyang asawa, di po ba yun? Na hindi siya natukso, hindi siya nadala, hindi ko po magagawa ang ganyan. Malaking kataksilan po yan sa dakilang lumika, abayawa. Sipin niyo po nandun na sa puntos na, ano kaya ng mga lalaki to? Tayong lahat ng mga lalaki na pag ikaw ay pinakitaan ng isang motibo na, lalo pa yun sobrang pagkasidyos na ginawa ng asawa ni Putipar kay Joseph. Pero wala, di ba? Hindi man, o kahit siguro akapin o kung anong gawin, talagang itutulak ni Joseph. At iisa lang po ang kaisipan at diwa ni Joseph nung panahon na yon, ang dakilang Haring Abayhawa. So, yun po mga minamahal kong kapatid. So, sa journey natin, maaari siguro sa mga kalalakihan o kababaihan man, may mga dumating na ganong sitwasyon, maalala po natin ang panahon ni Joseph. Maalala po natin. At makikita po natin ang basihan na ito na isang matatag na pundasyon na ating sinusundan ang mga lahing Yesharal, na kung paano itong mga piling lahi ng ating Abayhawa ay matapat na sumasamba sa Kanya. Sino po ang kasunod, mga minamahal kong kapatid? Si Moses. O di po ba tandaan nyo ang mga pangyayari kay Moses na siya ay nung panahon na yung mga bata ay pinagpapapatay-patay? O di po ba siya ay inilagay saan? O, sa basket, itinago siya, tapos pinaanod sa ilog. Hanggang sa tignan niyo po kasama pa rin niya si Abayhawa, ang ating hari. Di po ba napunta siya doon sa hari at nakita ng babae at sinabi na natuwa siya sa batang yon, pero nandun pa rin yung na hindi pwede, ganyan-ganito. Pero nakapasok pa rin siya sa kaharian. At anong nangyari? Yung plano ng Abayhawa kay Moses? Di po ba laging napakaganda? Si Moses pala ang tutulong, ang inutusan ni Abayhawa doon sa mga alipin upang ilikas at itakas doon. Kitang-kita po natin ang kasaysayan yan, mga minamahal kong kapatid. Sa Torah, sa kanya mismo, nagpakilala ang may likha, Haring Abayhawa. Sa Exodus chapter 3, verse 14 to 15, siya ang tumanggap sa Torah nang galing sa bundok. Binigay sa kanya, di po ba? Yung galing sa bundok, yung kautusan, yung ating major commandment na sinusunod ngayon sa Mount Sinai, at hindi kailanman sumamba sa ibang Diyos, kundi sa nag-iisang Haring Abayhawa lamang. O, mga minamahal kong kapatid, at doon mismo niya nakausap ang Haring Yahawa. Doon mismo niya nakausap ang Haring Yahawa. Mga nagpe-pretend na wala naman sa kingdom na nakausap ang Haring Yahawa. Sinunod kaya nila ang righteousness? Sinunod kaya nila ang kautusan? Nag-aalay kaya sila? O di po ba? Nandun ba sila sa Balan Ladako na nandun ang tahanan ng Haring Yahawa? So napakaganda po ng patuloy nating itong binabalik-balikan para hindi po natin nakakalimutan. Sa Aklat ng Bilang chapter 12 verse 8, hinausap ko siya ng harap-harapan dito. Yan. Papalapit na tayo, si Aaron, Moses, o di ba ba? Sino yung una? Abraham. O, sino yung kasunod? Si
Si Jacob. Isaac, Jacob. Sino yung pangatlo?